pa rin ang opisyal na listahan ng mga aktibidad ni Pope Francis sa nakatakdang pagbisita niya sa Leyte sa Enero. Isa sa mga suhestyon, magdaos ng open-air mass sa Tacloban Airport. Ang ilang residente naman, hindi maitago ang pagkasabik sa nakatakdang pagdating ng Santo Papa. Live mula sa Tacloban, may report si Victoria Tulad. Victoria? Jessica, habang papalapit ang Enero, lalo raw nasasabik ang mga taga-Leyte. Once in a lifetime experience lang daw kasi ang makita ang Santo Papa. Yes, talagang residential po ito. Nang tumama ang super bagyong Yolanda sa Tacloban City noong isang taon, sa kanyang pananampalataya sa Diyos, kumapit si Ofelia Casio. Kaya nasasabik na siya sa pagdating ng Santo Papa sa Leyte sa Enero. Malapit pa kayo sa Panginoon? Oo, kasi palagi akong nagsisimba. Diyos lang ang namin, gabay. Siya lang ang makakatulong sa amin. Hinihintay pa ng Archdiocese ng Palo ang kumpirmasyon ng itinerary ng Santo Papa mula Vatican City. Pero kabilang sa kanilang suhestyon, ang open-air mass sa Tacloban Airport. Sa tansya ng Archdiocese ng Palo, humigit kumulang 200,000 katao ang pwedeng magkasya dito sa posibleng pagganapan ng open-air mass ni Pope Francis. Para maging organisado o yung lamang may mga pass mula sa lokal na simbahan ang maaaring pumasok. Hahatiin din daw sila sa iba't ibang grupo. Maaaring magtagal ang misa ng 2 hanggang 3 oras. Matapos ang misa, magmo-motorcade ang Santo Papa sa Tacloban hanggang Palo. Kabilang sa maaaring puntahan ng Archbishop's residence para mananghalian kasama ang ilang piling residente. Still in the process of selection. And we're also considering, other representatives from the calamities, not only with the calamity experienced by us with Super Typhoon Yolanda, but also from other calamities that occurred in the Philippines. Others are considering 30 families. There's also a proposal, 30 individuals. But considering the place, we still have to finalize everything. Itinuturing na parehong state at religious visit ang pagpunta ni Pope Francis, kaya mga pinuno ng lokal na pamahalaan at simbahan ang sasalubong sa kanya. Ayon sa Archdiocese ng Palo, 6 hanggang 7 oras magtatagal ang Santo Papa sa Leyte. Magiging napakahigpit daw ng seguridad lalo't mahigit 1 milyong katao ang naisang makita kabilang ang mga manggagaling ng Maynila at ibang bansa. Sinisimula na ang pag-aayos sa mga kalsada at ngayon pa lang may mabibili ng Pope Francis shirt. Jessica, panalangin ng mga taga-Leyte naway maging tulay si Pope Francis para dumating pa ang tulong at tuluyan silang makabangon. Jessica? So Victoria, hindi lang sa Palo may activity, meron din sa Tacloban kasi alam mo naman ang mga taga-Tacloban ngayon medyo masama ang loob dahil 'di ba alam na natin kung ano nangyari. Pero ito definite na may nakatakdang schedule o activity ang Pope sa Tacloban City mismo at hindi lang sa Palo. Sa ngayon, Jessica, yan yung sinasabi ng Archdiocese of Palo. Merong activities dito sa Tacloban at sa Palo. Pero hanggang ngayon, Jessica, hindi pa nga rin nila ma-confirm ito dahil very fluid pa rin daw yung schedule ni Pope Francis. Pwedeng sa mismong araw nung kanyang pagbisita o pagdating dito sa Leyte ay biglang magbago pa rin ang kanyang itinerary. Depende raw yan sa kanyang security at sa kanyang staff. Jessica? And I understand specific yung naging kagustuhan ng Santo Papa. No? Ang gusto niyang makasalamuha ay yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga nabiktima ng Super Typhoon. Ayaw daw niya na yung mga VIP ang kanyang makasalo sa pagkain at ma-meet. Diba? Ang gusto raw niya. Actually, kahit sa Vatican, napansin ko yan nung nandun kami nung April para sa canonization ni Saint John Paul II, no? Hindi siya dun sa VIP naglilinger, hindi siya dun sa VIP area. Talagang pumupunta siya dun sa crowd. Gusto niya nakikita yung mga ordinaryong mga tao. Tama yan, Jessica. Although sabi nga ng Archdiocese of Palo, posible na merong mga leader ng LGU na sumalubong kay Pope Francis. Pero ang priority talaga ay yung makausap niya yung mga nasalanta. Hindi lang ng Super Bagyong Yolanda, kundi maging yung mga nasalanta rin ng iba't ibang kalamidad pa, gaya nga rin ng Bohol earthquake. Dahil maging sila ay imbitado na pumunta dito at posible rin na gusto nilang makita si Pope Francis. Kaya magpa-fly in din sila dito sa may Leyte. At Jessica, ayon nga rin sa Archdiocese of Palo, kapag nag-motor
motorcade na itong si Pope Francis. Kapag may nakita siya ng mga residente, maaari rin siya bumaba sa motorcade at makisalamuha sa kanila. Ganyan daw kabait at ganyan din nga ka-fluid muli, Jessica, yung kanyang magiging schedule. Jessica? Maraming salamat sa'yo, Victoria Tulad.